habang tulog ang karamihang taga Negros Island, nagising sila sa dumadagundong na ugong mula sa Bulkang Kanlaon. Yun pala, muli na naman itong pumutok kaninang madaling araw. Si Rod Lagusad ng PTV sa Balitang Pambansa. Muli na naman pumutok ang Kanlaon Volcano kaninang madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS, senyales ito na posible pa rin ang pagkakaroon ng hazardous eruption lalo't nananatili sa alert level 3 ang bulkan. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, may tuturing na moderate explosive eruption ang pagputok ng bulkan. Anya, tumagal ito ng nasa 5 minuto at naglabas ng makapal na plume na may taas na 4.5 kilometers. When we say moderate explosive eruption, this means na mas malakas ito kaysa, of course, may hinang pagsabog. Pero this is not the worst case scenario. But it can still produce hazards like ashfall, volcanic gas, and pyroclastic density currents na nakita natin. And ito ay pwede pa rin magdulot ng significant impact, especially near the crater. Kasabay nito, narinig din ang malakas na ugong sa bahagi ng Canlaon City. May pyroclastic density currents din, or PDC, na bumababa sa southern slopes ng bulkan, and may naitapong malalaking bato and nasunog yung vegetation sa paligid ng bunganga. Kaya yung nakikita nyo kanina na yung may mga videos na nagkaroon ng illumination, nasunog yung vegetation sa paligid ng bulkan. Ang PDC ay ang pinaghalo-halong volcanic materials, volcanic gases na nagkascade o bumaba sa dalisdis ng bulkan. Ito ay delikado dahil masusunog ang lahat ng dadaanan nito. Bago ang naging pagsabog, napansin nila ang pagbaba ng sulfur dioxide level. Ayon kay Bacolcol, nabarahan ng conduit o daluyan ng bulkan. Dahil dito, nagkaroon ng overpressurization na siyang nagdulot ng pagsabog ng bulkan. Nakaranas ng ashfall ang bahagi ng La Carlota City, Bago City at La Castellana. Kaya patuloy ang paalala ng PHIVOLCS sa publiko na maging mapagmatsyag. Payo ng otoridad sa mga residente, lalo na mga malalapit sa bulkan, na agad lumikas kung kinakailangan. Pinagsusuot din ang publiko ng face mask bilang pag-ingat. Samantala, naka-high alert ng Field Office 6 ng DSWD at masusi nilang minomonitor ang mga evacuation center para magbigay ng mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa.